Ito na siguro ang pinaka healthy, mabilis at sustainable na meat production dito sa farm. Dito ulit tayo sa ating rabbit. So pag-usapan natin kasi ito na yung the best talaga na animal dito sa farm natin kasi napakabilis yung production natin. And nag-start lang tayo last year, so na-notice natin yung difference talaga ng growth ng ating mga animals kasi meron tayong pig dito, meron tayong goat, and also yung manok, and yung rabbit talaga napakabilis yung production kasi nung nagsimula ako nag-breed, nasa 8 to 12 weeks lang pwede mo nang i-harvest yung rabbit. Pero again, depende sa breed. Yung rini-raise namin is Flemish Giant, cross ng New Zealand. Umaabot siya ng 3 to 4 kg in just 8 to 12 weeks. So napaka-productive niya pagdating sa meat production compared sa baboy, sa kambing o sa manok kasi napakatagal nilang lumaki at saka marami-rami yung mapapakain mo pagka medyo matagal silang lumaki. And compared naman sa space, hindi masyadong kailangan ng space pagdating sa rabbit, and make sure mo lang na of course hindi sila makakalabas sa kulungan nila kasi yung style ko is colony pen. Nakikita nyo, nandito sila paikot-ikot, lahat dito puro babae. Sinaseparate natin yung lalaki for breeding only. So ini-introduce natin yung mga babae sa lalaki pagka ready nang mag-breed. Pero this time kasi nga may plan kami to leave, so hindi tayo nag-breed. Pero may mga upcoming tayo na for breeding para sa pagbalik. Pero sa winter kasi nga colony pen yung style natin, so nandito sila lahat. Pero pagka summer naman, nasa tractor sila. Kasi pag sa tractor, pwede nating i-move. At saka, ang plan ko talaga is fertilize nila yung land and ma-maximize natin yung food production ng mga rabbit kasi kinakain nila yung grass. So nakakatulong pa sila sa pag-fertilize ng land and nakakatipid pa tayo sa feed nila. Kasi speaking of feed, ang pinapakain ko sa rabbit natin ay hay. So actually, nandyan yung lalagyan natin empty. Mag-fill up ako right now ng hay. Kasi yan, umaabot ng nasa 3 days. Pero aside ng hay, binibigyan ko rin sila ng pellets kasi kailangan nila ng complete nutrients and just to make sure na healthy rin sila. So mixed diet tayo ng hay at saka yung pellets para hindi naman masyadong magastos kasi umabot din ng $22 yung isang bag. Pero naglalast ng isang buwan yung isang bag natin kasi nga mix feeding tayo ng hay. So affordable pa rin siya. Pero big difference pagka summer kasi nga nasa tractor sila. So hindi natin kailangan lagyan ng pellets all the time. Every now and then bigyan lang natin, pero kailangan mong i-move yung tractor every day to make sure na meron silang fresh grass, hindi sila maubusan ng pagkain. Kasali talaga sa design natin yung feeding. Pinalaki ko talaga yan, sinadya ko para hindi tayo laging lumalabas over the winter time kasi napakalamig dito sa Alberta. So naglalas ng 3 days ito. So pag pumupunta ako dito, nagbibigay lang ako ng pellets to make it easier. 1 cup and they should be good. And then the rest ng feed nila dyan na sa hay. And yung bahay naman nila medyo insulated naman. Meron din silang hay dito sa run nila, so medyo warm din. Tsaka may mga wall tayo na nilagay na tarp, so hindi nakakapasok masyado yung
lamig at saka snow. So overall talaga sa rabbit natin, napaka ganda na nasimulan natin yung journey ng ating rabbit, kasi hindi masyadong sinasabi ito sa mga farm. Usually pag narinig mo yung farm, ang number one kaagad is yung baboy for meat production, kambing, baka, and usual hindi masyadong nababanggit yung rabbit. Actually sa China masyadong common yung meat production nila as rabbit, kasi mabilis nga. Pero dito hindi pa tayo masyadong na-expose sa rabbit, and good thing nasimulan ko to, and now I know na napakaganda, and yung health benefits din ng rabbit talaga, kasi yung meat nila is very lean meat, wala masyadong fat. So maganda siya, especially pag nagda-diet ka, ayaw mo tumaba. So meat rabbit is magandang alternative ng chicken meat, kasi yun yung usual na ginagamit pagka nagda-diet. Now, wag masyadong mag-alala sa processing, kasi napakadali yung processing ng ating rabbit. And again, I think kailangan ko share yan sa next video natin. And one more thing is yung dumi nila, kasi na-explain ko to sa last video natin na yung dumi talaga nila is napaka-importante pagdating sa garden. And next year, i-capitalize pa natin yung dumi nila, kasi nag-iipon tayo for better garden for next year. Kung nagustuhan nyo itong video natin today, I'll keep on sharing more sa rabbit journey natin. I think this is the best experience I have sa ating rabbit journey, kaya sinishare ko siya. Of course, continue pa rin tayo sa ibang animals, pero ito yung I think number one secret natin dito sa ating farm as of now. And thank you for watching. We'll see you in our next one.